kayong mga personal na pangangailangan, meron po kaming help desk sa likuran. Ang may utak at pakana ng Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong at ang daming napapanganak po dito ng mga bagay na maganda at ikabubuti ng ating bayan ng Manileño. Sabi niyo sa mga katabi niyo, magandang buhay! Pre, maganda naman po talaga ang buhay, tama ba? Dahil every gising is a blessing. Praise God, praise the Lord. Ito po ay isang katuparan ng isang pangako na may eleksyon man o walang eleksyon, ang Ascenso Manileño family ay hindi nakalilimot po sa inyong lahat. Lahat po ng hinahanda ng lungsod ng Maynila ay dahil sa pagmamahal sa inyo ni Mayor Hali Lacuna. Alam naman po ninyo na hindi nila kayo pinapabayaan. Kami po ay instrumento lamang. Napakaganda ng mga programa mula patay hanggang buhay, dire-direchos para sa tao. Tama! Ang bagong chismis, ang Kalinga sa Maynila, ang serbisyo ng City Hall, ibinaba na po sa ating mahal na Distrito 2. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo para tayo magkasama-sama sa napakagandang programa ng ating lungsod. Sa mga nangangailangan sa kanya at pwede siyang lapitan. Para naman maramdaman ninyo yung inyong pamahalaan. Kung anong ginawa ni Mayor Isko is tinuloy niya lang at pinaganda niya palalo. Excellent po. Kasi kung ibabayad mo to, sa kagaya namin, extra ano pa yon, di ba? So, chances are, maganda to naging project to ni Mayor. Hindi ko pa rin po akalain na malaking blessing pa din po sa akin to na nakita ko po ito at hindi po ko talaga makapaniwala na baka this month or next month magkaroon na po ako ng trabaho. Hindi na natin kailangan makipagsiksikan pa sa City Hall para makapag-apply. So, dito pa lang, etong binigay niya sa atin is a big opportunity, lalo na sa mga taong tambay lang na naghahanap ng madaling trabaho. Nakakatulong, nakakaraos kahit paano, hindi ulam na lang ang kailangan. May bigas na ulam na lang ang poproblemahin. Ito po ay sinimulan namin noong 1 taon pa. At iba't ibang barangay po ang pinupuntahan namin kada Miyerkules. Kami po ay maglilingkod lang ng tapat at malinis at may takot sa Diyos para sa batang Maynila at para sa bayan natin, ang lungsod, ang kapital, Maynila. Maraming salamat po. Muli, ang aming pong paalala, ang Manila City Hall po ay laging bukas para sa inyong mga pangangailangan. Magandang umaga, Ascenso Manileño. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Marahil nagtataka kayo, ano ba ang ginagawa ni Dr. Hali Lacuna dito sa aming barangay, Barangay 894. Andirito po tayo para sa tinatawag naming The Capital Report.
Sino ho ba dito ang nakakasubaybay ng The Capital Report? Naku, wala. Minsan lang. Ang The Capital Report po, para sa inyong kaalaman, ay ang atin pong regular na pag-uulat sa lungsod ng Maynila na kung saan po ay tinatalakay ko sa ating mga kababayan yung mga naganap sa ating lungsod, yung mga nagaganap, at yung mga magaganap pa sa mga susunod na araw. To make it short, binabalita ko po sa inyo lahat ng mga nangyari dito sa ating lungsod. Napakahalaga po nito, at least malalaman po ninyo sa pamamagitan ni Dr. Hani Lacuna, ano ba ang nangyari sa City of Manila nitong nakalipas na 2 taon. Ako po ngayon ang magiging newscaster nyo dito po sa inyong barangay. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ay gagawin natin ang The Capital Report Barangay Edition. Alam niyo kung bakit Barangay Edition? Kasi usually, ginagawa natin ang The Capital Report sa akin pong tanggapan. Meron po tayong studio doon. Pero ngayon, minabuti po namin para naman mahikayat namin kayo sa mga susunod pang mga araw na sumubaybay naman sa The Capital Report. Okay, so gusto na ba niyong marinig kung ano yung mga nangyari sa ating minamahal na lungsod ng Maynila noong mga nakaraang linggo? Gusto na niyo? Okay. Simulan po namin, dahil ako po ay isang doktora, no? Simulan po natin sa mga balitang pangkalusugan. Ano-ano bang nangyari sa ating lungsod patungkol sa kalusugan? Unang-una, gusto ko pong ibalita sa inyo na meron pa rin po tayong COVID dito sa ating lungsod. Although, hindi na po ganon kadami ang mga nagiging kaso natin ng COVID. Sa katunayan, dito po sa araw na ito ay nakapagtala lang po tayo ng 5 kaso ng COVID. Yan na lang po ang active cases natin ng COVID dito po sa City of Manila. At magandang balita, karamihan po ng ating mga COVID cases ay nakarecover na at wala pong nangyayari na namamatay kagaya po ng dati. So magandang balita po yan, lalong-lalo na sa atin. Ibig sabihin lamang po ay maganda ang proteksyon na ibinigay sa atin nung mga bakunang natanggap natin nung mga nakaraang buwan. Sino ba dito ang nagpabakuna laban sa COVID? Aba! Magaling! Ibig sabihin, karamihan yata ng aking mga ay nako, nakakalimutan ko pong sabihin sa mga nakasubaybay online, tayo po ay may live audience ngayon. Palakpakan naman natin ang ating pong live audience. Ayan. Okay, kasama din po natin ang mga punong barangay ng SONA dito. Siyempre ang ating host barangay chairman po ay si Chairman Sherwin Cañete. Maraming salamat po Chairman Sherwin Cañete, 10 po ng iyong mga barangay officials. Okay, babalik na po ako sa akin pong pag-uulat. Magandang balita nga po, kaunti na lang ang ating mga kaso ng COVID. So ibig sabihin, kayo po ay tumugon sa ating panawagan na kayo ay mabakunan at ngayon po ay protektado na po kayo. Pero paalala lamang po, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Total kayo naman po ay sanay ng nakamask ng matagal-tagal na panahon. Kung maaari po, ay pagpatuloy lang po ninyo ang pagsuot ng inyong mask, lalong-lalo na kung kayo ay may nararamdamang kakaiba sa inyong katawan. Mas maigi nga po kung kayo po ay medyo matamlay, pakiramdam nyo po ay lalagnating kayo o meron pa ho kayong sipon o ubo, wag na ho kayong lumabas ng bahay, patuloy ho kayong gumamit ng inyong mga face mask, at lalong-lalo na kung kayo po ay tutungo sa mga mataong lugar. Mga kaunting paalala lamang po. Alam naman po ninyo ang masyado mga bata at yung may mga edad na
mas madali pong kapitan ng sakit. Okay. Iba pa pong mga balitang pangkalusugan. Hindi ko po alam kung kayo po ay nanonood ng balita. Kayo ba ay nanonood ng balita? Okay. Nakita na ho ba ninyo o nabalitaan na nyo na medyo tumataas po yata ang mga kaso ng pertussis dito po sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa NCR. Okay. Ano ba ang pertussis? Ang pertussis po ay yung mas kilala natin sa tawag na whooping cough. Okay. Kadalasan po, ito po ay dala ng isang bakterya na ang tawag po ay Bordetella pertussis. Okay. Kadalasan po, ito ay nangyayari sa mga batang-bata o mga sanggol pa, edad 1 taon pababa. Pero maari din po itong mangyari sa mga mas may edad na o kahit na sa mga mas matatanda. Ano ba ang kadalasan na simptomas ng pertussis, lalong-lalo na sa bata? Yan nga po yung mga pangkaraniwang nilalagnat, sinisipon, may ubo na nagtatagal ng ilang linggo, okay? Pananakit ng lalamunan. Kaya kung yung pong mga anak ninyo o mga apo ninyo ay may ganitong mga simptomas, maari ho ba pakidala agad sa pinakamalapit na health center dito sa inyong lugar? Ano ba ang pinakamalapit na health center dito po sa Blue Water? Vicencio Health Center, katabing-katabi lang ninyo. Kung ito po ay nakikita nyo sa inyong mga anak, apo, at alaga, please, pakidala nyo po agad sa inyong Vicencio Health Center. Ito rin po ang panawagan natin sa ating mga kababayan sa buong lungsod ng Maynila. Sana po ay dalhin nyo agad para mapacheck up ang inyong mga apo at anak. Paano ba po pwedeng iwasan ang pertussis? Pinakasiguradong pag-iwas ay sa pamamagitan muli ng bakuna. Bakuna ulit. Tanong nyo sa akin, ano ba ang bakuna laban sa pertussis? Sa mga dinadala po ang kanilang mga apo sa ating po mga health center o ospital, ito po ay yung bakunang ibinibigay matapos ang BCG. Aba, meron akong ibang bisita. Di ba? Di ba ang unang-unang bakuna ng isang bata kapag ipinanganak, sa unang buwan ay ang BCG. Susundan po ito ng DPT. DPT na binibigay po sa ika-6 na linggo matapos ang pagkakapaanak. Okay. Binabakuna po ito dun sa sanggol. Ano ho ba yung DPT? Bakuna laban sa diphtheria, pertussis, at saka tetano. Kaya nga po, DPT. Ito po ay binibigay ng 3 beses, okay? Una sa 6 na linggo, pagkatapos siyang ipanganak. Susundan po ng pangalawang dose, matapos ang 1 buwan. Tapos po, susundan ulit ng pangatlong dose, matapos ulit ang 1 buwan. So, 3 doses po yan. Tapos maaari pong ulitin pagka dumating na po sa 15 months ang atin pong mga anak o mga apo. Yan po ang pinakamabisang paraan para ma-prevent natin ang pertussis. Ngayon tatanungin niyo si Dr. Hani Lacuna, delikado ba ang pertussis? Opo. Napakadelikado po ng pertussis. Lalong-lalo na kapag matagal na po kayong umuubo. Yung ubo po niyan, hindi pangkaraniwan, yung parang kumakahol, yung yan, may sound effect. Kaya nga po, whooping cough ang tawag dyan, para hong kahol ng aso. Okay, ano ba po pwede niyang maging
masama na po pwede mangyari dyan. Dahil bata pa, pwede pong mag-collapse yung baga ng bata. Kasi mahina pa ho ang baga ng bata eh. Pwede rin pong mabiyak yung kanyang ribs sa sobrang lakas ng kanyang pag-ubo o di ho kaya ay maapektuhan ng puso. Meron din pong mga nare-report na kaso na namamatay po yung bata sa sobrang pag-ubo. Kaya nga po, pinapaalalahanan namin at sana po ay talagang mapabakunahan nyo yung inyong mga anak at apo dahil napakadelikado po ng sakit na pertussis at ito po ay nakakahawa. Pwede bang gamutin ang pertussis? Pwede naman po. Marami na pong mga gamot ang pwede ibigay para gamutin ang pertussis. Pero bakit naman tayo tutungo pa sa gamutan kung pwede naman po nating iwasan? Muli, kami po ay humihikayat sa atin po dito, pati na ho sa mga nanunood sa The Capital Report na pabakunahan nyo po ang inyong mga anak at apo edad 1 taon pababa. Okay po? Next. Iba pang balita pang kalusugan, tayo po ay merong libreng pagpapacheck up, hearing check up po ito. Ginanap po ito ni-launch natin noong March 11, Lunes, na kung saan meron po tayong bagong programa, Manila Hears, The Mayora Listen. Ito po ay libreng pagpapacheck up ng inyong mga tenga. Okay? Para po malaman natin kung meron po tayong mahina pong pandinig natin o may diferensya po tayo sa tenga. Sinimulan po namin ito sa mga empleyado ng City Hall at ibababa po namin ito sa ating mga health center. So, abangan nyo po ang aming anunsyo kung kailan po ito dadalhin sa inyong mga health center para kayo naman po ang magpa-check up. Baka kinakailangan nyo pong gamutin ang inyong mga tenga o kinakailangan na po nyong gumamit ng hearing aid. Okay. Susunod nating update. Yung mga naghahanap ng trabaho naman. Alam nyo po, ang lungsod ng Maynila ay aktibong-aktibo sa pagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga Manilenyo na magkaroon ng trabaho through our PESO office sa pamumuno ni Director Fernan Bermejo. Meron ho ba dito mga senior citizen na gusto pang magtrabaho? Meron pa ba? Mga senior citizen na willing and able magtrabaho. Magandang balita po. Kamakailan lang ay nagpirmahan po kami ng McDonald's na kung saan tatanggap po sila ng mga senior citizens para magtrabaho po sa ating mga McDonald's food chain. Kaya, again, hinihikayat po natin ang ating mga senior citizen na tumungo po sa ating PESO office para kung gusto nyo magtrabaho. Tanong nyo po kay doktora, madali ba o mahirap ang pagtatrabaho pag kayo ay senior na? Madali lang pong ibibigay sa inyong trabaho. Kayo po ay mga magiging table manager. Ano ba ang table manager? Tagalinis ng table. Yun lang. At saka tagabati ng mga pumapasok sa atin pong mga restaurant. Yung, good morning, ma'am, sir. Welcome po kayo. Diba? Taga-abot lang po ng mga menu. Ganyan lang po. Tagabati, tagalinis lang po ng mga lamesa. Mga kayang-kaya po niyong gawin at ginagawa naman po ninyo sa inyong mga tahanan. Hindi ho kayo maaaring patrabahuin sa likuran ng kahera o maging kahera. Baka magkamali pa po tayo ng pagbibigay ng sukli, okay? At hindi rin ho kayo bibigyan ng mabigat na trabaho kagaya sa kitchen o yung paglilinis po ng mga comfort room. Yung mga madadali lang po. Kaya muli, inaanyayahan natin ang ating mga senior citizens. Marami po tayong senior citizens dito sa Barangay 894 na tumungo lang po sa PESO office kung gusto po nyong magtrabaho pa.
Napakarami na po natin nabibigyan ng pagkakataon magkaroon ng trabaho dito sa lungsod ng Maynila. Mula January 1 hanggang ngayong Marso ay meron na po tayong 3,209 na mga nabigyan ng pagkakataon magtrabaho through our PESO office. Ito lang po mga ilang anunsyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating trabado o trabaho tuwing Sabado na ginaganap po namin sa iba't iba nating mga paaralan. Kung wala ho kayong panahon pumunta pagka Mondays to Fridays, pwede naman po pag Sabado. Ito po ay gaganapin sa March 23 bukas sa Doña Teodora Alonso High School sa Santa Cruz, 10 a.m. to 3 p.m. Of course, ano ba mga kailangan nating dalhin? Magdala po kayo ng napakaraming resume. Kasi hindi lang naman po isa ang pwede nyo applyan. Pwede ho kayo mag-apply sa napakarami nyong gustong applyan na trabaho. Malay nyo, bigla kayo matanggap. Hired on the spot ang tawag natin doon. Magdala rin po kayo ng sarili nyong ballpen para hindi ho kayo nangihiram. At kung maaari po, ay may laman ang tiyan nyo. Baka mamaya bigla kayong himatayin habang kayo ay ini-interview ng inyo pong mga employer. At syempre po, relax lang, chill lang, enjoy lang po kayo. At malay nyo, gaya ng sabi ko, ay isa kayo sa mga mapapalad na ma-hire on the spot o mabigyan po ng trabaho ng iba't iba po mga recruitment agency. Okay, tuloy-tuloy pa rin po ang ating recruitment doon po sa PESO Annex building or office natin sa may City Hall po sa Park and Ride. Ito po ay ginaganap namin kada Lunes hanggang Biyernes. Okay, 9 a.m. to 2 p.m. At meron po tayong parating na mega job fair sa April 12 sa QQ Mall sa Quiapo. Okay, sa mga naghahanap po ng trabaho, meron po tayong mega job fair na magaganap sa QQ Mall, Quiapo, 10 a.m. to 4 p.m. Kanina, bago tayo nagsimula nitong ating Capital Report Barangay Edition, may pinakita ho kaming video na kung saan po ginaganap natin kada Miyerkules yung tinatawag po namin Kalinga sa Maynila. Parang ganito din po yan. Okay, yung Kalinga sa Maynila po ay yung aming lingguhang ugnayan sa ating mga barangay na kung saan po ay binababa namin ang lahat ng mga programa, proyekto at serbisyong madalas na pinupuntahan sa City Hall. Alam niyo po, ginagawa namin yon kasi nga marami sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila na nahihirapan pumunta ng City Hall, hindi ho nila alam kung sino pong lalapitan nila, mamamasahe pa sila. Kaya kami na po mismo ang pumupunta sa mga barangay at dinadala po namin ang mga serbisyong ito. Halimbawa po, binababa na po namin ang pagkuha ng sedula. Yung mga may katanungan po tungkol sa mga birth certificate, marriage certificate, death certificate, yung nag-a-apply po sa kanilang mga OSCA card, okay? Yung nag-a-apply ng PWD at saka solo parents card, yung mga nahuli po ng ating MTPB na gusto po nilang tubusin o bayaran yung kanila pong penalty, yung mga lumalapit po para makabitan na ng kontador ng Meralco o ng tubig, ginagawa po namin yan lahat sa Kalinga sa Maynila. So lahat po ng mga itong serbisyong ito ay binababa po namin sa mga susunod na linggo. Dito naman po kami sa District 6 ulit pupunta. Every Wednesday po natin ito ginagawa at nitong huling 2 linggo ay ginawa po natin ito sa District 1 at sa District 2. Okay, so magkita-kita po tayo sa mga susunod na Kalinga sa Maynila. Dangan nga lamang ito pong susunod na Miyerkules ay wala po tayong Kalinga sa Maynila dahil Holy Week na po. Magpapahinga lang po tayo ng 1 linggo. Tapos, pagkatapos po ng Holy Week, ay babalik na naman po tayo sa ating Kalinga sa Maynila. Kanina nabanggit ko na po na tayo ay
nagkaroon na naman ng Memorandum of Agreement with McDonald's na kung saan po ay tatanggap na naman sila ng ating mga senior citizens at persons with disability na magkaroon ng trabaho dito sa ating lungsod. So amin pong pasasalamat sa JNF Food Corporation Training Consultant Sofia Loriega at syempre kasama po natin dito si Vice Mayor Yul Servonieto. Iba pa mga balita patungkol naman sa ating barangay tourism. Kamakailan lamang po, ngayon linggo rin, hindi pala, nung isang linggo, ay ginanap natin yung seminar para sa ating mga barangay na kung saan po ay yung ating mga barangay tourism officer ay nagkaroon ng seminar. Ano ba ang kahalagahan nitong barangay tourism officer? Para po mas mapasigla natin ang turismo sa mga barangay pa lamang. Ano ba ang maganda dito sa inyong barangay, sa barangay 894? May kakaiba ba, Chairman Sherwin? Meron ba tayong po pwedeng gawin dito sa barangay para makilala naman ang inyong barangay? Di ba? Ito po ay ginanap natin sa San Andres Sports Complex. Tayo po ay may 896 barangay. Ang dami-dami po ng barangay sa lungsod ng Maynila. At lahat po sila ay nag-undergo ng seminar para naman po matulungan sila ma-promote ang turismo sa kanilang mga barangay. Okay. Nagkaroon din po tayo ng pagdidistribute ng tulong para sa mga nasunugan. Kamakailan lang. Napakarami pong nasusunugan dito sa ating lungsod. Tila ba araw-araw na lang may sunog. Kagaya po kanina, umaga, tayo po ay ginising na isa na naman napakalaking sunog sa Tondo. Kaya po hanggang ngayon ay pinapalista pa rin po namin yung mga nasunugan dahil ang inyo pong pamahalaan lungsod ay nagbibigay po ng tulong pinansyal para sa lahat ng mga nasunugan. Okay, mula February 7 hanggang March 10, 3 linggo lang yan, ay nakapagtala na po tayo ng 21 na sunog dito sa ating lungsod. Kaya ho nananawagan po tayo sa inyong lahat na sana po mag-ingat-ingat. Siguraduhin po natin ng atin pong mga gamit sa bahay kapag tayo ay lalabas, tatanggalin po natin ang pagkakasaksak. Titingnan po natin na wala pong mga faulty electrical wiring. Kung kinakailangan po nyo ng tulong mula sa City Electrician's Office po ng ating lungsod, pakipag-ugnayan lang po kayo sa amin. So, 541 families po ang nasunugan at 39 individuals po ang nabigyan natin ng tulong noong March 14 noong nakalipas na linggo. Noong March 15 naman po, ay ginawa po ulit ng inyong lingkod yung tinatawag ko pong People's Day. Ano ba yung People's Day? Ito po yung araw na kung saan lahat po ng lumalapit sa aking tanggapan na merong mga karamdaman ay binibigyan po natin ng tulong pinansyal. Karamihan po sa kanila ay mga nagdadialysis o di kaya ay merong sakit na cancer. Napakalaki po kasi ng pangangailangan na tulong pinansyal ng ating mga kababayan dahil po tuloy-tuloy ang kanilang mga gamutan. Kaya ginanap po natin ito noong Biyernes, yung atin pong People's Day, na kung saan po mahigit 200 na nabigyan natin ng tulong pinansyal. Okay, magandang balita. Ewan ko, kayo ba'y nanonood talaga ng balita? Okay, ang City of Manila po ay nag-host noong Sabado ng yung World TB Day. Ang dami nating selebrasyon ngayon eh. World TB Day naman kung saan mahigit 5,000 katao ang nag-form ng isang human lung. Yung baga po, siguro nabalitaan nyo yun. At na-break na po natin yung Guinness World Book of Records. Tayo na po ang hinirang na pinakamaraming dumalo at bumuo nung human lang. Tinalo na po natin ang India. 5,596 participants. Palakpakan naman po natin. Kasama ako dyan. Okay.
So congratulations po sa Department of Health, syempre sa pamumuno ni Secretary Ted Herbosa. Alam nyo ngayon, buwan pong ito, napakarami natin pinagdiriwang, lalong-lalo na ang International Women's Month. Dito ba sa barangay nyo ay ginanap ang Women's Month? Meron bang mga barangay na nagdiwang ng Women's Month? Yan po ay pagkilala sa atin po mga kababaihan sa mga katangian po natin at pagbibigay-pugay po sa atin. So, marami po tayong ginanap. Meron po tayong mga ginanap sa City Hall na kung saan po ay nagkaroon tayo ng livelihood training program. Nagkaroon din po tayo ng ikatlong Women's Summit sa pamumuno po ng MDSW under Direktora Refugoso. Mga mahalagang anunsyo. Bukas, March 23, ay gaganapin ang Earth Hour Day. Okay, ano ba yung Earth Hour Day? Noong mga nakalipas na taon po, ay binibigyan natin ng 1 oras na magsasarado po tayo ng ilaw. Ito po ay gaganapin bukas sa lungsod ng Maynila sa Kartilya ng Katipunan. Ito po ay magaganap alas 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi, na kung saan po lahat ng mga ilaw ay isasarado natin. Ito po ay isang movement na ginagawa ng 16 na taon na para naman po sa pagbibigay natin ng pagmamahal dito sa Mother Earth. Kaya po hinihikayat natin bukas, magsarado po tayo ng ilaw. 8:30 to 9:30 lamang naman po ng gabi. Lahat po ng mga barangay na nanawagan po kami, hikayatin niyo po ang inyong mga kababayan, ang inyong nasasakupan na magsarado ng ilaw 8:30 to 9:30 ng gabi. Okay. Pagkatapos po nun, ay magkakaroon ng isang concert, ito para sa mga kabataan naman, na kung saan ang magiging guest natin ay si Pablo of SB19. Oh, kilala ba niyo si Pablo? Ako hindi ko kilala eh. Oh, napaka-famous na po ng SB19 at si Pablo po ay isa sa mga bumubuo ng grupo ng SB19. Makakasama po natin siya bukas sa Earth Hour. Kaya tumungo na po kayo sa Kartilya ng Katipunan para makibahagi po sa tinatawag nating Earth Hour 2024. Muli, tayo po ay naghihikayat sa ating mga kababayan. Sana po ay patayin natin ang ating mga ilaw mula alas 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi bilang pakikiisa sa ating Earth Hour 2024. Okay, susunod naman po. Bagamat Holy Week, next week ay may magaganap na isang malaking sports event muli sa lungsod ng Maynila. Ito po ay magaganap sa Rizal Coliseum. Ito po ay ang Philippines versus Iraq World Cup qualifiers sa football. Football naman po ito. Kaya dun po sa mga gustong manood ng football, ito ay gaganapin sa Rizal Coliseum, dyan po sa may Adriatico, alas 7 ng gabi. So yung mga football fans po natin, tumungo po kayo sa Rizal. Alam ko po ay may mga available na tickets kung gusto nyo pong mag-avail. Meron din po tayong ibabalitang mga road closure dahil alam naman, sino po dito ang deboto ng Poong Nazareno? Malamang po ay tutungo kayo sa Quiapo Church pagdating ng Semana Santa dahil po may magaganap na prosesyon doon. So magkakaroon po tayo ng closure, road closure po sa March 28, alas 10 ng gabi. Ipapakita po natin sa screen yung mga ruta po ng road closure.
pwede po niyong tingnan sa ating pong MPIO page at sa akin pong page yung kung saan po tayo magsasarado ng mga kalye in time for Semana Santa para makapag-prosesyon po ang poong Nazareno sa may simbahan ng Quiapo. Okay. Donation, gusto ko lang po magpasalamat dahil ang Cosmo Medical po ay nag-donate sa atin ng 12 malalaking boxes ng pang-IV. So may magagamit na naman po tayo sa ating mga 6 na ospital. Maraming salamat po, Cosmo Medical. Ibabahagi po natin itong ating mga IV cannulas sa 6 nating ospital dito po sa lungsod ng Maynila. Okay, shout out muna po ako bago po tayo mag-interview. Meron po tayong mga importanteng bisita ngayon. Madali lamang po ito. Shout out lang po again sa ating host barangay, Barangay 894, mas kilala sa Blue Water, sa pamumuno ni Chairman Sherwin Cañete. At syempre, andito po ang ating mga barangay chairman, Chairman Jello Abanez, Chairman Jerome Advincula, Chairman Vic Peñaranda, Chairman Junie Bautista, Chairman Telma Sambrona, Chairman Telma Falsis, Chairman Jesse Beroya, Chairman Boy Pangan, Chairman Mel Villegas, Chairman Adrian De Luna, Chairman Dennis Leonardo, Chairman Jaime Garcia, Chairman Romulo Amante, SK Council of Barangay 894, led by SK Chairman Alfred Cator, sa lahat po ng ating mga iba pang barangay officials, kagawad, tanod, treasurer and secretary, maraming salamat po sa inyo. Okay. So, magpapakita muna po kami ng munting video para mapapasok naman natin ang ating mga importanteng mga bisita sa hapong ito. Mamaya na ate, nasa loob pa ako. No, asan ka? Sa loob. Loob na? Dito, sa Balwagan. Sa Balwagan po. Wait mo na lang ako dyan sa labas. Peritoneal dialysis po siya. Tapos hanggang ngayon, 2024, bali mag-aapat na taon na po siya nagda-dialysis. Yung mama niya namatay kasi ganun din yung sakit katulad sa kanya. Hindi muna po kami nagpa-dialysis kasi ang pagkakaalam ko, pag dinadialysis, isang dialysis lang, wala na po talaga. Ang hirap ng wala ka ng asawang nagsusuporta sa'yo kasi may sakit din siya. Tapos ako ay mga anak nag-aaral, kung sino-sino na lang nagpapaaral. Tapos ako naman, ganito rin, may sakit, walang trabaho. Alam ko po, medyo matagal-tagal na rin po niyong inaantay na kayo po ay aming ipatawag. Nagbibigay po si Mayora ng tulong. Nagpasa po ako dati noong December. Hindi po ako natatawagan. Sabi nga po kasi sa sobrang dami. Tapos busy rin po si Mayora. Kaya pagpaumanhin po ninyo, kung kayo po ay matagal naghintay, meron po lamang talaga mga sadyang mas naunang nangangailangan po sa inyo. Sa katunayan, sa araw na ito, mahigit na naman sa 200 katao ang mabibigyan natin ng tulong. Sige, hindi na natin magkakatagalin pa. Ayan po, yung binigay ni Mayora, malaking tulong po sa amin ito pambili araw-araw ng oxygen kasi hindi talaga tinatanggal yung oxygen niya kahit tulog siya. Ano po yan, nakakabit po talaga. Kaya araw-araw, kailangan po namin mag-oxygen. Ito po ay ginagawa namin buwan-buwan. Maliban pa po dun sa talagang ako mismo ang nagpupunta sa kanilang mga tahanan para sa agaran pong pangangailangan nila. Yung tinatawag po natin door-to-door doktora. Maraming salamat, Mayora, sa binigay mong ayoda. Salamat. Malaking tulong po sa amin na may mga cancer patient.
Alam ko po mabigat po ang nararamdaman nyo. Habang buhay na po kayong nagkagamutan, di na ho yan na back to normal talaga. Kaya ho, mabigat kasi 3 beses nagdadialysis. Maraming salamat po kay Mayor Hani Lacuna. Sobrang laking tulong po nitong binigay niyo sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan na ibang katulad namin. Kasi po napakadami na pong may sakit. Mayora, maraming salamat po sa ibinigay niyong tulong sa asawa ko at sa amin po. Sana po huwag kayo magsawa na tulungan ng mga katulad kong daranas ngayon ng hirap, hamon sa buhay. Lahat po napakahirap. Pero dahil po sa programa nyo, napapagaan po. Nung nalaman ko nga po na may ganito, masaya po. Kasi malaking tulong po talaga ito sa amin. Yung ibibigay po namin, magamit po sana nyo sa tama. Doon po sa talagang pangangailangan ninyo, unahin nyo po ang inyong mga sarili. Kaya po muli, welcome po kayo dito sa Bulwagang Villegas, kung saan po ninyo matatagpuan ang inyo pong Alkalde Dr. Hani Lacuna. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. And we're back. Andito na naman po si Dr. Hani Lacuna at ngayong hapon po ay meron tayong 2 mahalagang bisita na makakasama para po mapaliwanag sa inyo ano ba ang mga naging programa natin lalong-lalo na ngayon sa Women's Month. Ang una-una po nating bisita ngayon ay ang direktor po ng MASCU, si Director Roel de Guzman. At syempre, kasama po natin ang Manila Fire District Chief, Ma'am Tintin Dr. Kula. Okay. Welcome sa ating very first Capital Report, Barangay Edition. Okay, uunahin ko na po si Director Roel de Guzman. Meron lang po siyang isang magandang balita na naganap lang kanina bago ho ako pumunta dito. Director Roel, pakibalita nga sa ating mga bisita ngayon, sa ating live audience, kung ano nangyari kaninang hapon. Ay nako, wala pong sound. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mahal na Mayor, Hani Lacuna Pangan. Kanina po, katatapos lamang ng ating opening ng First Manila Women's Cup 2024. Ito po ay kompetisyon na ginawa sa San Andres at ang opening na yan ay para po sa mga colleges, universities, and other state schools na siya po magko-compete para po sa araw ng Women's Month. Ito po ay kasunod at kasama po sa selebrasyon ng Women's Month. Okay, Director Roel de Guzman, nabanggit niyo po na kanina yung opening ng ating pong very first Women's Cup. Okay, ano-ano ba yung mga palaro o yung mga laro na magaganap dito sa ating pinakaunang Manila's Women's Cup? Women's basketball and women's volleyball po. Okay. Ilan ho bang mga koponan o mga universidad at kolehiyo ang sumali dito sa ating kauna-unahang Manila Women's Cup? Ang sumali po sa atin sa women's volleyball is 11 schools. Ganun din po sa basketball is 11 schools. So sila po ay maglalaban-laban sa volleyball at saka sa basketball? Opo. Kailan ho ba magsisimula yung aktual na paglalaban-laban nila? Magsisimula po yan sa April 29. So sa April 29 pa po ang unang laro? Yun ho ba? Pangalawa po kasi naglaro na po kasi kanina nagsimula na. Okay. So ito po ay sinalihan ng iba't ibang mga eskwelahan
dito po sa ating lungsod. Total ngayon po ay nauuso na po talaga ang volleyball at basketball, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Siguro po yung mga nanonood sa inyong mga telebisyon ay nakakapanood ng mahigpit na laban, lalong-lalo na sa volleyball. So ilan po sa mga kupunan sa UAAP, sa NCAA ay sumali din po dito sa kauna-unahang Manila Women's Cup dito sa ating lungsod ng Maynila. So ito po ay nagsimula na ngayon at magtatagal hanggang kailan? Hanggang May 15 po. Okay, so yan po magandang balita at gaganapin po ito. Lahat po ba ng mga laban ay sa San Andres Sports Complex? Opo, ma'am. Okay, so kung kayo naman po ay walang ginagawa at mahilig po kayo manood ng basketball o volleyball, inaanyayahan po namin kayong tumungo sa San Andres Sports Complex po. Siyempre, announce po namin kung kailan po yung mga aktual na laban. Total, ito naman po ay libre, di ba? Libreng-libre ho kayo manood sa lahat po ng mga volleyball at saka mga basketball games. Kaya suportahan naman po natin ang iba't ibang mga kolehiyo at syempre may mga papremyo po tayo dito. So again, maraming salamat, Director Roel T. Guzman. Ngayon, tumungo naman po tayo. Thank you, Roel. Maraming salamat po, Mayor. Okay. Tumungo naman po tayo kay Ma'am Tintin Kula. Nakita nyo, babae po ang ating fire chief. Talaga po ngayon ang mga siga dito sa Maynila, pasintabi sa mga lalaki. Ang mga siga po ngayon, dyan na lang po kayo. Ayan. Huwag ka nga alis. Meron tayong question and answer portion mamaya. Yun ang mas maganda. Okay? Ang mga siga ngayon dito sa lungsod ng Maynila ay babae. Kaya nga po, ang ating fire chief ay walang iba kundi si Ma'am Tintin Kula para lang po magbigay ng ilang tips para sa atin dito makaiwas tayo ng sunog. Alam nyo, Ma'am Tintin Kula, nakakalungkod dahil kanina napakalaki na naman ang sunog dito sa Tondo. Ilan ba ang nasunugan? Alam nyo po, ngayong hapon lang nabalitaan ko, hindi pa ho tapos ang bilangan. Nasa mahigit 500 na pong pamilya ang naitala namin na sunugan. Hindi pa po tapos ang pagtatala. So nakakalungkot na naman po. Sa pagkakaalam nyo, Ma'am Tintin Kula, meron ho bang nabawian ng buhay? Mabuti naman po at wala naman po. May nasugatan lang po tayong 2 volunteers. Pero yun lang po yung sugatan po natin. Wala naman po tayong casualty. Yung estimated po natin, ma'am, parang nasa 600 families, more or less, and ang individuals is nasa 1,600. So, hindi pa po tapos yung bilangan. Okay, so mahigit kumulang nasa mahigit daw 600 na pamilya na naman. So, 1,000 plus na individuals na naman po ang nasunugan ngayong araw na ito. Totoo ba, Ma'am Tintin Kula? Para lang po sa kaliwanagan ng lahat kasi may kumakalat na balita, ewan ko kung sino nagkakalat dyan, na meron daw na nasaktan sa ating mga fire volunteers dahil kinuyog daw. Alam mo naman sa Facebook, usong-uso mga ganitong mga balita. Totoo ba yun? Dami kasing marites, mami. Kaya yung marites, minarites talaga niya na meron daw na saksak, meron daw na baril. Fake news po. Fake news po yun, ha? Okay. Naintindihan mo, Christian. Fake news daw yun. So, wala pong katotohanan yung balita na meron daw pong mga sinaksak na fire volunteers sa nangyaring sunog kanina, kaya daw nag-alisan daw yung mga bumbero. Hindi po totoo yan. Okay? Pagpapaliwanag lamang po. Isa pong paalala sa mga mahilig gumamit ng Facebook, siguraduhin po ninyo na ang inyo pong binabasa na mga balita sa Facebook ay totoo. Kasi madalas po ngayon, para maging sensationalized, fake news po ang lumalabas. So wala pong katotohanan yon. Ma'am Tintin, kayo po ay linggo-linggo kasama namin sa Kalinga sa Maynila. At lagi po kayong nagpapaalala kung papaano po tayong makaiwas sa mga ganitong klase ng sunog. Baka maaari naman po niyong i-share sa ating po mga kasamahan dito sa live audience at doon na rin po sa mga nanunood sa ating The Capital Report.
Ano ho ba yung mga pinakamadadaling tips na pwede nyo ibahagi sa kanila? Ma'am Mayora, so, umpisahan po natin dun sa top 3 na pinagsisimulan po ng sunog. Ano po ba yung top 3 na yan? Unang-una po yung sa electrical, yung overloading, short circuit, yun po yung number 1 na ko. So paano po natin maiiwasan ang sunog dito sa electrical? Gawin po nating regular na patignan po natin yung mga electrical wirings natin. Pag nakikita po natin yung charge natin, yung sinasaksak natin, ang daling uminit. Baka naman po, yung outlet na yon ay hindi na po sufficient yung capacity niya or yung load limit niya dun sa isinasaksak natin. Patignan na po natin yan sa mga rehistradong electrician. Pag bumili po tayo ng mga appliances natin, ng mga isinasaksak natin, tingnan po sana natin na may PS or ICC seal. Ibig sabihin po noon, nagdaan po sila sa testing at pumasa po sila. Pag halimbawa po, yung isinasaksak natin nalalaglag na. Ibig sabihin po, sa tagal po nung outlet na yon, maluwag na. So pag hindi naglalapat yon, hindi po tama yung pagkakasaksak noon, nagkakos po tayo ng heating. No? So pag uminit po yon, pwede pong pagsimulan ng sunog. Isa din po yan yung paggamit ng electric fan kasi mainit, di po ba? Umpisa na ng tag-init, napapabayaan natin na yung electric fan laging nakasindi. Hindi, wala na pong patay-patay. Umiinit din po yan. Or halimbawa naman po, dahil matagal na yung gamit nating electric fan, hindi na siya umiikot. Pero hindi natin tinatanggal sa pagkakasaksak. Hindi din ino-off. Ibig sabihin po nun, may current pa yun, may kuryente pa na pwede pong pagsimulan ng sunog. Tanggalin na po natin. Patignan natin kung pwede pa siyang maayos o hindi na. Number 2 cause po, yung napapabayaang niluluto. Dahil siguro na nagandahan dun sa drama sa TV o kaya sa Facebook, nakalimutan na po na may niluluto. Huwag po nating papabayaan ang ating mga niluluto. Pag yung lutuan po natin, gumamit tayo ng kurtina, huwag po natin hayaan na nakalaylay yon na pwede pong lumiyab at pagsimulan po ng sunog. Pag halimbawa po ang mantika, lumiyab, ano pong dapat natin gawin? Huwag po natin gagamitan ng tubig. Kasi pag sinabuyan ng tubig yan, lulutang yung mantika, lalong kakalat ang apoy. Ano po ang pwede natin? Magbasa po tayo ng basahan. Itaklob po natin. Mawawala po yung apoy. Patayin na po natin yung stove. Ma'am Tintin, makaano lang po ibig nyo sabihin, mas sasama pa po kapag sinabuyan natin ng tubig yung lumiyab na mantika. Opo ma'am, kasi pag kumalat yung mantika na may apoy, mas kakalat po yung apoy. So, ang pwedeng gawin natin, magbabasa tayo ng basahan or kung meron po tayong buhangin, pwede po natin gamitan. No? Kung may fire extinguisher, mainam po kung sa bahay natin, meron tayong magagamit na pang first aid para hindi na po lumaki yung sunog natin. Ang pangatlong top cause po ay yung improper disposal or hindi tamang pagbasura o pagtapon ng lighted cigarette butts. So doon po sa mga naninigarilyo, siguraduhin po sana natin bago natin siya itapon na isawsaman lang muna natin sa tubig para sigurado pag pinitik mo yon or tinapon mo sa basura, wala na pong liliyab na na mga papel or kung ano man pag tinapon sa basurahan. So kung alam po natin yung top 3 causes, alam din natin kung paano natin siya mapoprevent ang sunog. At Mayora, yung lagi ko po sinasabi, pag may isinaksak, may huhugutin. Parang yan, di ba? Pag may isinuksok, may dudukutin. Sa Bureau of Fire Protection po, iba na po. Kapag may isinaksak ka, may huhugutin ka. Kaya bago po umalis ang bahay, pag hindi naman po ginagamit yung appliances, hugutin na po natin para wala tayong kaba na pag umalis ang bahay, naku, may naiwan ako, di ba? May kaba. So sana, ugaliin po natin yon. Okay. Naintindihan ho ba ninyo yung mga paalala ni Ma'am Tintin Kula, ang 3 pinakamataas na dahilan o sanhi ng sunog? Faulty electrical wiring, pagkakaiwan ng ating mga niluluto, at syempre po
yung pinagsisimulan po yung mga lighted pa na mga cigarette butts. Ang pinakamaganda dyan, huwag manigarilyo. Ayan, di ba? Iwasan na po natin ang pagsisigarilyo. Ma'am Tintin Kula, may nakikita po akong fire extinguisher dyan. Kayo ba ay nag-a-advise na sana sa bawat tahanan, kung kaya rin naman pong bumili ng fire extinguisher, ay magkaroon po ng mga fire extinguisher? Opo. Actually po, ma'am, pag nag-apply sila ng occupancy permit, na mga tindahan naman, mga buildings, pag business permit, nire-require din po namin, para saan po ba yan? Kailangan ba yan? So nire-require namin, bakit po? Panangga nyo po yan na pag may nangyari, meron po kayong magagamit na hindi po lalaki kaagad ang sunog. So ito po pang first aid lang to, pang emergency siya. Habang kayo ay inaapulan niya yun, nagtatawag na kayo ng Bureau of Fire Protection kung kaya pa po. So tatantsahin natin kung kaya. Pero pag hindi po kaya, lumabos na po tayo at itawag na po sa nearest fire station. Iba-iba ho ba ang sizes niyang mga fire extinguisher na yan? At ano pong size ang pinaka pupwede o sapat na sa isang maliit na tahanan? Ayan. May iba't ibang pong sizes. Ito po, okay. Yung pinakamaliit. Okay. Ito po yung hindi na kami pinakamaliit. Nakikita sa screen. Ito, Tito Ma'am. Kinuha ko na siya. Okay. Ito maliit siya. Ito yung 5 pounds. So, more or less nasa 2.2 kilos ito siya. So, handy lang. Pwede na po ito sa kusina natin para sa mga maliit na bahay. Pwede din po tayo nung 10 pounds doon para halimbawa medyo malawak naman yung bahay nyo, kaya naman po niyang umapula ng sunog. Okay. Ma'am Tintin, total andyan na yung mga fire extinguisher na yan. Baka pwede naman tayo mag-demonstrate. Baka meron ditong interesado na magkaroon sila ng sarili nila mga fire extinguisher. Maturuan po natin sila kung paano po sila gumamit. Pwede nyo ba akong turuan? Yes, ma'am. Actually po nakakatuwa kasi may mga nag-immersion na mga estudyante. Sabi ko, sino may fire extinguisher sa bahay? Nagtaas ng kamay, o alam mo ba kung paano gamitin? Kasi 18 years old. Hindi po. So, sayang naman kung bumili tayo, tapos hindi naman natin alam gamitin. So, ito, umpisahan po natin sa parts ng fire extinguisher. So, hindi po sapat na meron kayong fire extinguisher sa bahay nyo. Ang dapat po, alam din nyo kung paano gamitin. Okay? Sige po, simulan natin. First step po, kailangan, ma'am, acronym, TPAS. T, actually, PAS lang dati yan. Okay. Parang grade sa school. PAS. Pasado. PASS. Okay. Pero nilagyan po natin ng T kasi po, kailangan i-twist muna to. Okay. Twist. Twist. Ito po, tinwist natin. Ito twist. Para po yung plastic dito, maputol siya. Okay. Putol na yan. Hindi pa, ma'am. So, ito twist natin. Ito, twist. Pag twist nyo yan, mapuputol itong selyo niya. Yun ang T, twist. Yung P, pull the pin. Pull the pin. Tatanggalin po natin yung pin. Kasi, ito yung nagsasara. Dito, pag hindi nyo po yan tatanggalin, para maputol siya, ma'am. Ayun, natanggal. So, pag natanggal na yung pin, ang first P, pull the pin, di ba? Pull the pin, natanggal na. A, aim the nozzle. Ito po yung nozzle. Yung dulo. Aim the nozzle at the base of the fire. Ibig sabihin yung pinagmumulan ng sunog. Hindi po doon sa apoy kung hindi yung pinagsisimulan ng sunog. And then yung S, squeeze the lever. Pipindot natin yan. And then you sweep from side to side. Yung last S, sweep from side to side or sway from side to side. Sa sampulan po natin, magsusunog po talaga tayo para makita.
di ba? Epektibo po yung fire extinguisher. Pag Anong maliit na grade ko? sunog, patay po agad. Ito po Okay. yung tsura niya. Parang pulbos po siya. Para palang pulbos. Okay, okay. Maraming salamat, Ma'am Tintin. May natutunan ba kayo? Okay. Ma'am, dagdag ko lang ano ba yung mga sunog na pwedeng patayin itong fire extinguisher na to? May class A, B, and C po tayo. Yung A, yung mga nag-aabo, madaling masunog. Mga kahoy, papel, tela, yun po. Ang class B naman po, ito yung mga nagbo-boil na mga flammable, gaya ng gasolina, crudo, thinner, pintura. And then yung class C, ito naman po yung mga electrical. So, yung kuryente, pwede pong gamitin yan. So, yan po yung gamit ng fire extinguisher. So, ibig nyo sabihin, Ma'am Tintin, pwede po nyong gamitin yan sa kahit anong klase ng sunog. Okay. So, maraming salamat, Ma'am Tintin. At least ngayon, marunong na rin ako gumamit ng fire extinguisher. Maraming salamat din kay Director Ruel de Guzman sa atin pong dalawang bisita ngayon. Pero, hindi pa po sila tapos. Alam nyo, dito po sa ating The Capital Report, hindi po puro pagbabalita ang ginagawa natin. May konting kasiyahan din tayo. Di ba kanina sabi namin, dapat nakikinig kayo sa atin pong iniulat. Kasi sa dulo po ng The Capital Report, meron po kami tinatawag ng honey quiz. Mga tanong po na maaring sagutin ng atin pong mga tagapanood. Ngayon may twist tayo. Meron tayong mga tanong para sa live audience at meron din po tayong tanong online. So, may matatanggap po kayong regalo galing po sa lungsod ng Maynila kapag nasagot ninyo ng tama yung aming mga tanong. Ipakita naman ninyo yung atin pong papremyo sa The Honey Quiz. Yay! Ayan. Pang-diabetes. Pambigay po yan sa inyong mga apo. Hindi po para sa ating mga senior. So ito po ang ating pamimigay sa mga magsisipagwagi po. Kaya, sino kaya sa ating live studio audience ang maswerte ngayong hapon na ito? At habang iniisip niyong sagot, magtatanong din po kami sa amin pong mga bisita. Ito naman mga personal na katanungan. Habang nag-aantay tayo ng mga sasagot. So, ready na ba kayo? Ready na? Huwag hong mag-alala. Yung mga hindi mananalo, wala hong uuwing luhaan sa inyo ngayong hapon. Yun, Mamaya po, sa lahat po ng mga kasama natin dito ay meron naman pong kaunting token si Dr. Hani Lacuna sa inyo sa pagsama niyo po sa akin dito ngayong hapon. Maraming salamat po. So simulan na natin ang ating Honey Quiz. Ito pong unang tanong ay para sa live audience. Okay, live audience muna tayo salitan. Ito ang fast food chain na nakipag-MOA signing. Ang bibilis ng kamay. Agad-agad. Paano yan? Ayoko mamili, baka may magtampo sa akin. Sige, ikaw princess. Si Chairman Sherwin, para sa kanya kayo magalit. Sige, Chairman Sherwin. Ay, naku po, si tatay, madidisgrasya pa. Hello. Tay, anong pangalan mo? Joben Yuson. Ay, hello po, tay. Ano pong sagot nyo? Ano ang fast food chain na nakipag-memorandum of agreement tayo? McDonald's. Yay! Ibigay ang jacket. Ayun, di ba? Hindi. Bigyan po natin ang regalo si tatay. Ang bilis naman. O sige, para naman sa mga online audience natin o yung mga taga-subaybay natin sa Facebook,
Ano ang kulay o representative color na ginagamit tuwing Women's Month? Ayan. Women's Month. At habang nag-aantay tayo ng sagot sa ating pili, Ma'am Tintin, para mas makilala nyo si Ma'am Tintin Kula at si Ruel de Guzman. Ba't pinasa mo? Ano ang huling ginagawa mo bago ka matulog? Sabi ng iba. Pwede po, pwede po itong katuwaan lang po ito. Baka humabigla kayo sa ibang sagot nila. Okay? Mama ko, yung totoo po nagmamarites muna ako sa Facebook. Ayan, nagmamarites muna si Ma'am Tintin sa Facebook. Ayan, ikaw naman, Ruel, ano ang huli mong ginagawa bago ka matulog? Ginagawa ko po nanonood ako ng TV at nagpapaantok na po ako tuloy-tuloy. Antok. Ano daw? Nakakatulog na po ako kakapanood ng TV. Okay. Nagpapaantok lang siya, okay, habang nanonood ng TV. Akala ko kinakalabit mo si Chairwoman. Ayan, di ba? May sagot na ba? Online, meron ng sagot? Wala pa? Okay, malas nyo. Ako na. Paano mo sinusuyo ang asawa mo kapag nag-aaway kayo? Mga Marites, dyan kayo mas excited kesa sa balita ko kanina. Okay? Paano mo sinusuyo ang asawa mo? Mayora, ligo agad. Ligo agad. Ayan. Aba, natawa ka, Ruel. Aba, itong ating mga senior na intindi ng ligo agad. Oo, ligo ikaw, Ruel. Paano mo sinusuyo ang iyong pag nag-aaway, nagpapapaligo ako. Ayan. Nilalambing ko po siya ng husto at sinusuyo na Chairwoman Evelyn, nandito ka ba? Ayan, akala ko naliligo ako agad. Ayan. O sige, alam niyo po, gusto ko rin magtanong sa live audience. Tama, ito yung kanila, di ba? O yan. Tingnan nga natin, Nay, kasi kanina ka pa nakangiti. Naku, ang daming mag-aantay sa sagot ni Nanay. Ang daming Marites. Gusto ko si Nanay. Uy, AJ, para ba to sa sa live audience? Muna, mali ba ako nang hinawakan? Na Nanay, total fire prevention month tayo Nay, katuwaan lang to Gaano kayo kadalas maglaro ng apoy ng iyong better half? Uy, hindi ko ito pinili, kayo ang pumili nito. Hello? Sa totoo lang, wala na akong husband. Okay. O, yun naman. So, safe answer. Gustuin ko maglaro, wala naman makalaro. Diba? Galing ni Mad. Ay, mga Marites, nakahanda kayo dyan, Thank you po. Ninervous ako. Saan ba dito? Ito ba'y para sa kanila? Okay. Mali kasi ako ng hawak. So, ito ang para sa audience. Nagkamali ako ng hawak. Sorry. Buti na lang pala kayo nabigyan ko. Baka kung ano masagot nila, ma-sensor kami. May sagot na ba yung first question? Okay. At ang nanalo ay si AJ. Sinong nanalo? Odessa Gueta Lopez. Violet. Yan po ang kulay ng Women's Month. Okay. Next question para sa audience. Okay. Ano po
yung world event bukas. Ang bilis. Gaganapin sa Kartilya ng Katipunan na kung saan magpapatay tayo ng ilaw. 8:30 hanggang 9:30 ng gabi. Oy, Chairman, nandun ang dami nagtataas. Kasalanan mo yan lahat. Mother, pangalan mo? Ay, walang sound ang mic, AJ. Connie Cuevas po. Ma'am Connie, yes po. Earth Hour Day. Earth Hour! Congratulations! Asan ang gift ni Ma'am Connie? Pakibigay ang gift. Ayan, si Chairman. Okay, punta naman tayo sa ating online. Magbigay ng taunang selebrasyon na nagaganap tuwing Marso. Yan, may 3 po tayong sineselebrate. Actually, 4 nga nabanggit ko yung isa kanina. Sa atin pong nanonood sa Facebook Live, magbigay ng isang selebrasyon o taunang selebrasyon na nagaganap tuwing Marso. Ma'am, sa online to. Mamaya, bibigyan kita ng pagkakataon. At habang, dapat meron din tayo binibigay sa natin O, unahin ko ang audience. Yee! Tay, kayo naman. Ayaw mo. O, si Mother. Mother, ikaw. Gaano kayo magkadalas maglaro ng apoy ng leather hammer? Ako sabihin ko muna kayo kasi prevention man. Hindi. English Masyadong malalim. Oo. Ano ba yung pinakamaling pagkakakilala sa inyo ng inyong mga kapitbahay na hindi naman totoo? Oo, affected si nanay, Marami daw ako asawa. Oo, yun ang sabi nila. Maganda ako, kaya marami ko asawa. So, sa English sila. Oh, di ba? Ilan ba talaga ang asawa mo? 4 lang, hindi naman 6 o 7. Palima si Congressman Abante. Ayan. Ano ang pangalan niyo, Mother? Felicidad Halos po. Felicidad. Pamangkin mo, Chairman, alam mo ba? Oo, nahihiya na daw siya. Alam mo ba na 4 ang naging asawa ni Aling Felicidad? Okay. Ay, basta masaya kayo, di ba? Yung kaligayahan ko yun, di ba? Oo naman. Wow! Thank you! Mas ninenervyos ako sa sagot ng ating audience. Wala silang pakundangan. Mamaya, marami kayong pag-uusapan pag uwi nyo. Okay? May sagot na ba? Wala pa at dahil wala pa, akin na. Ikaw naman, Ruel. Ulitin ko lang po ano ba yung mga sineselebrate natin pagka dumarating ang Marso? Okay. Wholesome ang sagot dito Payat na mahaba o maikli na mataba? Lalaki yun. Ay, depende yan sa interpretasyon. Any ma'am, basta maayos ang performance. Ayan, oo nga naman. Yung nozzle, di ba? Ano bang mas effective? Ma'am, dapat maayos ang performance. Ayan, ano bang mas epektibo? Yung mahaba ang nozzle o yung Okay. Ikaw, Ruel, sige, galingan mo. Matabang maliit. Maliit. Alam mo na. Ay, nako, booking na booking ka na.
Okay. May sagot na ba bago pa lumalim ang ating usapan? Meron na. At ang tamang sagot ay Jovi Sanga, Fire Prevention Month. Congratulations, Jovi Sanga. Paalala lang po namin sa mga mananalo sa atin pong Honey Quiz online. Kung maaari po, paki-claim agad yung inyong mga prizes. Bibigyan po namin kayo hanggang 2 weeks to claim your prizes. Kundi mafo-forfeit na po to. Kasi mga perishable po yan masisira po. Kaya paki-claim po agad. Paano ho nyo maki-claim? Mag-message lang po kayo sa MPIO. Ibigay nyo po ang inyong address at cellphone number para makontak po namin kayo agad. Okay, congratulations. Next question para sa live audience. Ano ang tawag sa personal na pagbaba namin ng bahay-bahay upang magbigay ng tulong sa mga kababayan nating may sakit? Okay, ma'am? Bahay Kalinga. Again, hindi, ma'am, hindi. Ay, sorry po. The Capital Report Barangayan. Ano daw? Capital, naku ma'am, hindi. Try again later, okay? Sir? Ito si sir. Si sir. Ano yung ginagawa ko? Kalinga sa Maynila. Kalinga sa Maynila. Okay. Okay, congratulations. Okay, sa atin namang live online or Facebook question, ano ang slogan ng Bureau of Fire for Fire Prevention Month? Ano ang slogan ng BFP para sa Fire Prevention Month? Okay? Okay. Okay? Habang nag-aantay tayo ng sagot, dito ko sa mga chairman magtatanong. O, ikaw. Chairman Pangan, kasi magka-apelyido tayo. Ito, natanong na to eh. Ako pipili. Ano ang best way para maka-move on? Hello. Hello, Mayor. The best way ko para maka-move on, uminom ng Red Horse mamaya. Yun lang? Kumain ng masarap para madaling maka-move on. Okay. Very, very safe. Answer ka, Chairman. Okay? Katakot ang mga tanong. Meron na ba sagot? Wala pa? Sinungaling ka daw, Chairman. May sagot na ba? Wala pa? Oh, loko. AJ, tatamaan ka sa akin mamaya. Hugasan muna o diretsong kakainin? Ba't natatawa kayo? Ma'am, syempre hugas muna para Hugas fresh. muna. Oo naman, di ba? fresh. Lahat naman ng kinakain, hinuhugasan muna. Ikaw, Ruel. Ganun din po, ma'am. Hinuhugasan muna. Ang lakas tumawa. Bakit yung mga babae lalakas tumawa? Sa audience natin, kayo yung tuwan-tuwa, ah. Diyos ko po. May sagot na ba? Ninenervyos ako? Wala pa? AJ, dami ako naman dyan, AJ.
Muli po, ito ay katuwaan lamang. Huwag nyo kaming siseryosohin. Masabihin, di na inugasan. Kailangan ba hugasan? O, ikaw, mother. Parang fresh na lang. Ay, lakas tumawa doon. Ako magbabasa. Galing pa sa labas. AJ, dalihan mo na yung sagot. Uy. Ano ang una mong hinahawakan paggising mo? Dapat hindi na nga eh. Yung anak ko po. Oo nga naman. Anak niya. Kasi nauna siyang gumising. Kayo, Tay, anong una nyo hinahawakan paggising nyo? Apo ko po. Apo? O, ikaw tawa ka ng tawa eh. Asawa ko. Asawa mo, hinahanap mo, no, kung katabi mo pa. Baka nangangapit bahay na. Okay, may sagot na ba? Wala pa? Mami, gusto mong magsumagot? Tingnan mo. Ano yung tanong niyo po? Yun talaga. Ano ang una nyo hinahawakan pag gising nyo? Panty. Panty? Naiihi kasi ako eh. Kasi naiihi daw siya. Diyos ko, ang daming pag-uusapan ngayon ng mga magkakapitbahay. Anong pangalan mo, Mother? Gloria de la Cruz. Ikaw, Mother, nininervyos ako sa mga sagot nila. Ako ang nininervyos. Afternoon po, nananalangin po ako pagka... So, ang anong una nyo hinahawakan? Prayer book. Ayan, wholesome si Mami. Yan, or Bible. Ayan. At least safe si Mami. Ang una niyang hinahawakan ay ang prayer book. Ako pa una kong hinahawakan, cellphone. Oo. Yan po ang una kong hinahawakan. Pinagpapawisan ang kilikili ko. Diba? May sagot na ba? Wala pa rin sagot? Diyos ko po. Diyos ko, Lord. Muli po, maraming salamat sa mga naging live audience natin ngayong hapon. Mamaya po, may pa-surprise ako sa inyo. Sabi ko, wholesome. Best position. Para nagpe-pray. Grabe, alam mo, mga nakalohod. Nakalohod. Ang mga tumatawa, babae. Ikaw, Roel. Nakatagilid, ma'am. Nakatagilid. O nga, mas masarap talaga natutulog na nakatagilid. Ako hindi ako nakakatulog ng diretso katawan. Nakatagilid po ako talaga. Para mas kayo naman pag nagdadasal kayo, dapat talaga nakaluhod. Ayan po. Para malinaw lang. Baka next week wala na tayong capital report kapag pinagpatuloy pa natin ang ganitong pagtatanong. Matagal pa ba yung mga pagsagot, Princess? Meron na sa wakas. Maraming salamat. Ang tamang sagot ay Justin Ramos, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Congratulations. Next question sa ating live audience. Ready na ba kayo? Ito naman, yung ginagawa kong malawakang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga Manilenyong nangangailangan ng tulong para sa pagpapagamot nila. Anong tawag mo doon? Ayun, si Sir. Sir, tayo po kayo. Anong pangalan? Justin po. Justin. People's Day po. People's Day, correct. Galing naman ni Justin. Okay. At sa atin namang Facebook live audience, anong presidential proclamation ang nagdedeklara sa buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month? Anong presidential proclamation ang nagdeklara sa buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month?
Ba't ang hihirap ng tanong sa online, sa Facebook Live? Okay. Sino ba ang ating pwedeng tanongin dyan? Ses, ikaw na maglibot. Yan, magtanong ka, babasahin ko. Alika. Sino kaya ang pwede nating tanungin? Ang ayaw tumingin sa akin. Sige na. Oh, sige. Bakit? Ayun naman eh. Katuwaan lang to. Ay, yung ating mga senior game na game, oh. Sila pa nagtataas ng kamay. Ano ang pinakamagandang papuri na natanggap mo? Compliment. Kahit ako po isang PWD, aking pong disability ay orthopedic, nagagampanan ko naman po ang aking trabaho bilang BHW. Oh, yan. So, pinupuri ka nila kahit PWD ka, nakakapagtrabaho ka pa, oh, di ba? Di naman nakakatakot yung mga tanong ko, eh. Wholesome nga ito, eh. At ayaw mong tumingin sa akin? Katuwaan lang. Pangalan mo? Aljan Catalan po. Aljun. Ano ang iyong happy place? Bahay lang po. Bahay lang, masaya ka na? Oy, may pamilya ka na ba? Okay, yan ang kanyang happy place. Tingnan nyo, wholesome tayo. Okay. At dito tayo magtatanong sa hindi wholesome. Alam mo si Ma'am Tintin, kawawa to. Pangalawang beses na niya itong ginagawa. Balagong na to sa akin. May sumagot na ba? Wala pang sagot? Meron na. Naku, nakalusot kayo sa akin. Ang tamang sagot ay Presidential Proclamation 115-A. Annalyn Sulayaw. Congratulations. Okay. Okay, balik tayo sa live audience. Ang magaganap na soccer game sa Rizal Coliseum ay laban ng Pilipinas at yes, ma'am. Yung una nagtaas ng kamay. Iraq. Congratulations. Anong pangalan nyo? Hasmin po. Okay, congratulations po. Ang bibilis sumagot. Okay. Next, gusto ko live audience ulit. Okay, sa live audience natin, sino ang sikat na pop star? Alam nyo na agad? O, dito tayo. Ito may kasama na baby. Anong pangalan mo? Lay. Anong sagot mo, Lay? Ang lakas pala dito. Pablo dito na lang ako. SB19. Pablo na SB19. Congratulations! O, last question sa online. Ito madali lang ha. Saang departamento namumuno yung dalawang guest natin? O, online to ha. Saang department namumuno ang dalawang guest natin ngayon sa The Capital Report? At habang nag-aantay tayo, kayo naman dalawa, ulit.
Mamaya, si AJ ang awayin nyo. Ano ang paborito mong parte ng iyong katawan? Sa akin, ma'am, mata. Mata. Bakit? Kasi na-appreciate ko lahat yung ginawa para sa ating lahat. Okay. Ikaw naman, Ruel, ano ang pinaka-paborito mong parte ng katawan mo? Maiksi pero mataba. Ruel, Opo. ano ang paborito mong parte ng iyong katawan? Ano? Yung aking baba. Yung Ano aking ba? hita. Yung hita. Oh, bakit? Kasi mataba at maigsi ang iyong hita. Joke lang, Ruel. Okay. Live audience question. Okay. Ano ang human organ na inilarawan namin noong Earth Hour? Mamaya ka na. Yes po. Siya o ikaw? Human lang. Yay! Anong pangalan niyo, ma'am? Fredicilia. Fredicilia. Ang hirap naman ng pangalan niyo. Congratulations, ma'am. Dito na lang kaya ako. Maganda dito ang tunog. Yan. Next. Next. Hindi, ubusin natin pati yung... So yung additional na 5. That's a live audience. Okay. Ilan lang yan? Okay. Question. Asan ba yung question? Okay. Sa paggamit ng fire extinguisher, may palayaw o acronym na ginagamit na madaling maalala. Okay? Dito tayo. O, kayo ma'am, pangalan? Odigo. Ay, talaga nagsusulat siya. Tingnan mo naman. Nag-take down ng notes si ma'am. Ayan, di ba? Ano? Tipas po. Tipas. Okay. Ano ibig sabihin ng tipas? Tayo dyan. Twist. Twist. Pull. Twist, tools. Aim. Aim. Pin. Squeeze. Sweep. Ayan. Congratulations. Anong pangalan nyo? Lisa Campano po. Lisa. Okay. Ilan pa ba ang ating papremyo dyan? Ilan pa? Hindi, ilan pa ang papremyo natin? Okay, marami pa lang pwedeng manalo. Ano ang pangalan ng dalawang guest natin ngayong araw? Pwede isa lang? O sige. Oo. Ang dami mo namang ano? Anong pangalan ng dalawang guest natin? Dito, yan. Ay, sige, ganda. Pangalan mo muna. Shermay Bailoses po. Okay, anong sagot mo? Tinting Kampawat tsaka Ruel de Guzman. Okay, Tintin Kula at Ruel de Guzman. Congratulations! Next. May sagot na daw yung last online. Ano yun? Okay, ano yung sagot ng last online natin? Okay, BFP at Masco, congratulations, Julia Nadine Dimalaluan. Congratulations. Okay, next. Ano ang tawag nyo dito sa programang ginagawa natin ngayon? Yes? Capital Report. Capital Report! Anong pangalan nyo, ma'am? Glyceria Martires. Glyceria Martires. Galing, ha?
Ilan pa ang ating mga papremyo? Dito ako kukuha ng tanong. To. Sa April 12 ay magaganap ang isang job fair sa isang mall. Saang lugar ito gagawin? Yes, ma'am. Quiapo, anong pangalan nyo ulit? Pangalan mo, ma'am? Lisa Galang. Lisa Galang, Quiapo. Opo. Kaya, congratulations. Ayan. Okay. Pabilisan na lang. Pakitingnan kung sino mabilis sa kamay. Ano ang tawag sa covered court kung nasan tayo ngayon? Oh, ito si tatay. Ayan. Mamaya, ikaw naman, mother. 894. Mali. Mother? Blue Water 894. Yeah, Blue Water 894. Ano pangalan mo, mother? Elsa Balais po. Elsa, Mother Elsa Balais. Ayan, ang saya-saya. Ay, ang dami pang tanong. Mag-isip nga kayo. Diyan lang kayo. Ano ang kompletong pangalan ni Doktora Hani Lacuna? Doktora Hani Lacuna Pangan? Hindi. Yung totoo kong kompletong pangalan. Tingnan ko nga kung alam mo. Sige. Ay, bigla ka umurong. Doktora Hani Lacuna Pangan. Hindi. Yung totoo kong pangalan. O, yan. Alam mo. Maria Sheila Lacuna Pangan. Yan. Maria Sheila Lacuna Pangan. Okay. Anong pangalan mo? Ochi. Ochi. Ayan. Si Ochi ang nanalo. Kayo, hindi nyo alam ang totoong pangalan ko, ha? Sa balota, ganun eh. Sa balota, ang totoo kong pang pangalan, Maria Sheila Lacuna Pangan. O, ito, para sa mga seniors. Wala na kasing question. Ilan pa ang ating Alam nyo po, birthday ng tatay ko bukas. Ano ang pangalan ng tatay ni Doktora Hani Lacuna Pangan? Sige nga. Hani Lacuna. Hani Lacuna. Ang galing. My idol. Naging boyfriend mo ba si Danny? Kay Nanay Pilising. Ayan. Ang maraming boyfriend. Okay, magsasaing na daw. Magsasaing na daw kayo. Kaya lang meron pa dong 4 eh. May 4 pa eh. Okay. Ano ang pangalan ng SK chairman nyo dito? SK chairman, ha? Oh, ikaw. Ikaw. Alfred Cator. Ah, tama ba yun? Bigay. Anong pangalan mo, iho? Hanser Salazar po. Okay. Para mabilis. Diba? Last 3 questions. Para masaya. Ano ang pangalan ng chairman nyo dito? O, si chairman ang mamimili. Oh, ma'am, ikaw. Ano ba? Yung si Chairman Cañete. Chairman Cañete. Nakalimutan sa pagmamadali ni nanay. Okay. Next.
May dalawa na lang. Ano ang pangalan ng Vice Mayor ng City of Manila? Ay, ano yun, Tay? Pangalan mo muna. Johnny Rueda. Anong pangalan ng ating Vice Mayor? Yuselbo. Yuserbo. Ayan. At ang... ano ba? Ilan pa ba? Last one. Ay, ito may... last 3 pa. Kayo naman. Ito na lang. Ang game ng sasagot nito. Game na sasagot. Ito po yung para sa mga department head. Pero kung game kayo, meron kayong gift pack. Sige, nagtataas ka ng kamay. Malakas ang loob mo. Pangalan mo muna. Sara po. Sara, ang munting prinsesa. Masikip o maluwag? Masikip po. Masikip. Oo, tingnan mo, ang bilis. Si tatay. Tatay, sumagot ka ng maayos, ha? Teka muna, pumili ka muna. Ikaw magbasa. Ano ang pinakamagandang lugar kung gusto mo maglaro? Dito mo sa 894 basketball court. Yun pa rin ang sagot niya. 894 basketball court. Ay, dito niya gusto maglaro. Congratulations, tatay. Siguro dito ka nakatira sa 894 basketball court. Ilan pa? Last one. Ito na si tatay. Mamaya ka na. Ngayon excited kayo, ha? Ay, pareho lang ng tanong. Top o bottom? Taas o sa baba? Sa taas, ma'am. Sa taas! Sige, congratulations. Ang pangalan mo, Tay? Ronil po. Oh, gusto niya sa taas. Bakit ba? Congratulations po sa lahat na nawagi. Muli po, maraming salamat sa lahat ng naging audience natin ngayong araw na ito. Nag-enjoy ba kayo? Ako po, nag-enjoy po ako. Muli, maraming salamat sa mga kasama natin sa kauna-unahang The Capital Report Barangay Edition. Huwag ho kayong aalis. Meron po kaming konting ipamimigay para sa inyong lahat. Magandang gabi sa atin pong mga nanonood sa Facebook Live. Ito po ang inyong door-to-door Doktora Hani Lacuna. See you again in 2 weeks' time. Bye-bye!